But why? Because you remain in Christ and His Word remain in you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito pa po maganda. He will fight for you. Gusto niyo po yun? Sino po rito gusto nakikipag-away lagi? Wala, naku, sakit ng katawan mo yun. Pero merong nagtatanggol sa'yo, gusto niyo po yun. Uy, ang hindi niya si Ipi, ha? Ang gwapo-gwapo niya, huwag niya sabihin ano yan, ha? Pangit siya, ha? Pogi niyan. Kasi yung nilibre ko kanina yun. Nakakuha niyo po ako. Di ba? Gusto niyo, ganda naman itong batang to. Loyal sa akin. Gusto natin merong pinagtatanggol tayo. Alam mo sa Biblia, ang Diyos po gusto maipagtanggol. 2 Chronicles 20 verse 17. You need not fight in this battle. Station yourself. Stand. Sabi natin, stand. Stand. And see. Ano po pinagagawa sa kanila? Tayo at tingnan. The salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out to face them, for the Lord is with you. When they face them, sabi po dito, just stand and see. Alam mo po yung storya dyan? They just stand and see. As nag-aaway-away po yung mga kalaban nila. Amen? Exodus, tingnan naman natin. 14:14. The Lord will fight for you while you keep minsan po ayaw ni Lord ng yung pagtatanggol mo yung sarili mo minsan, tahimik ka lang. Si Lord ang bahala. Proven na po yan sa amin yung kapatid. Kasi marami sa atin. Less talk, less stay. Less talk, less na makakasira at makakasakit ka. Yung pong salita, yung pong sugat gumagaling eh. Alam niyo po ba yun? Makalmot kita, gagaling yan ba? Yung kalmot ko naman siguro napakanipis lang. Mga ilang araw lang, mawawala yan. Pero yung sinabing salita, ayan po'y tumitimo at tumatagal. Natatandaan po yan. Amen? Kung sabi dito, keep silent. Tahimik. Manahimik tayo, amen? Amen. Pag merong mga bagay na away-away, let the Lord fight for you. Keep silent. Romans 12:19. Dear friends, don't try to what? Get even. Let God take revenge. In the scripture, the Lord says, I am the one to take revenge and pay them back. Sige na Lord, patamaan mo ng kidlat yan. Hindi po ganoon. Amen? Di ba ginawa ho nila 7 yun? Yung magkapatid na James and John. Panginoon, ulan ako naman ng kidlat itong mga tao. Hindi po yung ganoon. Manahimik lang po tayo. Pag alam mo ni James and John, pwede nilang gawin yun. Amen? Eh, mga son of thunder nga ho tinawag sila eh. Ano po ito yung tinuturo sa atin dito? Si Lord ang bahala sa iyo. Amen? Why? He's willing to fight for you. Kaya ano po, itong buhay natin ito, hanggang ngayon ang pagpapala ng Panginoon ay nasa atin pa rin. Kasi po, lagi niya tayong pinaglalaban. Amen? Lalo na yung mga nagkakamali-malimit, hindi po binadaw ni Lord yun. Pinaglalaban niya po lagi, namatay ako dyan. Namatay ako dyan. Binigay kong buhay ko dyan. At humingi ng tawad dyan, pinatawad ko yan. Ang kasalanan po natin nagawa, pinatawad ng Panginoon, past, present, future. Kaya hindi po pwedeng mamatay palagi ang Panginoon. Amen? Ganun po ang ating Diyos. Willing ibigay ang buong buhay niya sa iyo. Kaya, if the Lord is with you, amen, you are highly favored. Sino po ang highly favored dito? Amen. Bakit po? Nasa iyo ang Panginoon. Tingnan po natin si Mary yan, Pastor Ipe. Bakit? Sabi dito, Luke 1:28. Naging message ko po ito ng New Year. Remember? And coming in, he said to her, greetings, favored one. From the NASB, the Lord is with you. When the Lord is with you, you are favored one. You are highly favored by the Lord. Amen? Lahat ng gagawin mo ay andun, ang kalakip. Yung pagpapala ng ating Panginoon. Amen? May natutunan po ba tayo ngayong araw na ito? Kaya ang gagawin mo, Lord, makialam ka na sa buhay ko. Tatanggap kitang bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Tingnan po natin 1 Corinthians 15:10. Sabi dito, but whatever I am now, it is all because God poured out His what? Special favor on me. Sabi po ni Paul, kaya ako ganito ngayon, hindi ako magyayabang. Kasi yung special favor lang ito sa akin to. I am what I am because of God's special favor. And not without result, for I have worked harder than all the other apostles. Yet it was not I, but God was working through me by His what? Grace. Grace.
So, kaya ito ngayon, nakatayuan ko, hindi ako magyayabang. Ito'y lahat ay biyaya ng Panginoon. Bibneles ako ng Panginoon. Favored one ang tawag sa akin ng aking Panginoon. At yung favor ni Lord, it will be always and forever. Sabi natin, always and forever. Diyos mo hindi nagbabago-bago isip. Pag gusto kanyang, pag tinawag kanyang favored one, lagi po yun. Lalong-lalo na sa time ni Christ. Sabi niya, it is finished. Lahat ng tatanggap sa akin bilang Panginoon tagapagligtas, mananahan ako sa Kanya, favored one siya. Amen? And that favored one, na Diyos, He will be with you. He will favor you always and forever. Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Why? Because God has said, never. Sabi natin, never will I leave you. Never will I forsake you. Another verse. At matatapos po tayo. Matthew 28:20. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this. Sino po nagsasalita rito? Ang ating Panginoong Hesus. Siya po'y papunta na sa langit. Babalik na po siya sa kanang kamay ng Ama. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo ay pumalik sa langit at babalik na muli. Sabi niya, bago ako babalik ulit ako, pero iniiwanan ko sa inyo isang Great Commission, preach the gospel. Ito pang maganda dito. Doon sa mga nagde-dwell, yung Holy Spirit at si Christ sa puso nila, sabi dito, be sure of this, I am with you. Ano po? Sometimes. All. Sabi natin, always. Even to the end of the age. Kung sinabi po ng Panginoong Hesus yan, hindi siya magsisinungaling. Gagawin niya po yan. Amen, church? Amen. Are you with me, church? Amen. Brothers and sisters, blessed ka ng Panginoon. Yung copy nito, next week ko, ibibigay ko sa inyo para mapag-aralan niyo pa. May natutunan po ba tayo ngayon? Amen. Tayo po tumayo, tayo manalangin.